Walang problema, Brad Ted, sa mga delay. Yan ang mga pinagdarasal ng mga gustong magka-baby. Yan. Well, anyway, sa Salmo 127 verse 2, maganda po itong verse natin ngayon. Dahil it talks about trusting God while resting. Sabi po sa Salmo 127 verse 2, walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon na nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Ang title po ng ating short exhortation ngayon ay magpagod pero magtiwala. Resting in God's provision. Ang nagsulat po na ito ay walang iba kundi si Haring Solomon, isa sa pinakamayaman, pinaka-hardworking na tao na nabuhay sa planeta at pinakamatalino. Sabi niya sa Psalm 127, okay, kung hindi tayo tatayo, sabi sa verse 1, unless the Lord builds the house, wala rin daw kwenta yung pagpapagal ng tao. So hindi niya sinasabi na masama ang magtrabaho. Work is good. Effort is necessary. Pero tandaan po natin, God is the ultimate source, not our employer. Okay, ito ang tanong ko, paano kung sobrang pagod mo ay hindi pala sign ng faithfulness, kundi sign ng lack of trust? So gusto lang po sabihin sa inyo, unang-una, hard work without trust leads to anxious striving. Ibig sabihin po, kung tayo'y pagod na pagod, nagkakandikuba, 3 trabaho natin, and then tayo po ay nangihina na physically, emotionally, okay? Ang problema po niyan, wala tayong trust sa ultimate provider. Hindi sinasabi ng Bible na huwag kang magtrabaho. Ang sinasabi niya, huwag kang umasa lamang sa trabaho. Yung anxious striving po, yung walang pahinga, laging nag-aalala, ang laki na ng pera sa bangko, kayod pa rin ng kayod, yung guilt, pagka nagpapahinga ka, sandali, ba't ba ako namamahinga? Kailangan nagtatrabaho ko. Work now becomes your identity, your source of security, and becomes your savior. Okay, tanongin mo yung sarili mo, bakit ba ako sobrang pagod? Am I working from faith or from fear? Kasi po, when work replaces trust, yung rest, nawawalan ng saysay. Pangalawa po, God is the true provider, not our effort alone. Sabi nung sa Salmo na binasa natin, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Provision comes from God, yung work po comes from our end. Kumbaga, work is the channel, God is the source. Para po yung gripo, dinadaluyan lang ng tubig, hindi yun ng gripo ang source. Meron po siyang source, kung nasan man yung ating provider ng tubig. So ang tanong ko po, saan ba tayo naka-anchor yung trust natin? Sa salary ba? Or sa Savior? Do I pray as hard as I work? Kung gaano ka ba katindi magtrabaho, gaano ka rin ba katindi magdasal? Kaya po ang ending ko po na gusto i-share sa inyo, rest is an act of trust in God's provision. Alam niyo po, isa sa pinaka-masipag at disiplinadong taong nakilala ko sa balat ng lupa ay walang iba kundi ang ating kasamahan si Brad Ted. Okay? Alam niyo naman, natutulog yan ng hapon, migising na madaling araw na dahil siya may dala na susi ng Channel 5 studio natin. Pero itong tao na to, hindi na nagtatrabaho sa gabi. I mean, ako lang, nung nakakwento ko siya, pwede naman siyang mayroong evening news. Pero bakit niya gagawin niyo kung umaga hanggang gabi, tapos tutulog 2 oras para magtrabaho? Baka hindi niya kayanin. Because alam niya, ang Diyos ang ating provider. Iba si Chacha, maraming racket yan eh. So ang sabi po rito, God works even when we sleep. God, ikaw na bahala. Habang ako'y natutulog, ako'y nagpapahinga, dahil alam kong ikaw ultimately ang aking provider. So can I rest without guilt? Tanong niyo po sa sarili niyo yan. Pwede ba akong mamahinga na walang guilty feelings? Can I stop working without fear? Ibig sabihin, pwede ba akong mamahinga sa gabi knowing that God ultimately is my provider? Rest is not laziness. It is confidence in God's care. Ulitin ko po yung verse, Salmo 127 verse 2, walang kabuluhan ang paggising na maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon na nagbibigay ng mga pangailangan natin sa kanyang minamahal kahit sila'y natutulog. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa aming take home ngayon that you are providing even while we're resting or even while we're sleeping. Panginoon, nakakatulog kami na mahimbing sa gabi dahil alam namin, kailangan namin mag-renew ng strength, ng lakas ng katawan namin physical, emotional, mental, and more so spiritual. Lord, tulungan mo yung mga kababayan namin na talagang pagod na sa kakatrabaho, ginagawang araw ang gabi. Pero Lord, tulungan mo rin silang mag-trust sa iyo, magdasal. Kung gano'n sila kasipag magtrabaho, gano'n sana sila kasipag din magdasal. Salamat dahil ikaw ang ultimate source, hindi ang aming employer, hindi ang aming lakas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.